Lahat ng tumatawag sa ating mahal na Panginoon ay maliligtas. Amen. Amen. Kaya huwag tayo mag-hesitate mga minamahal. Pag tayo nasa kagipitan, tayo tumawag sa banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon at ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi mga minamahal, this is the ultimate invitation of our loving God. Ito ay imbitasyon sa lahat ng mga baguhang narito po ngayon. Kayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon sapagkat bago pa matapos ang ating banal na gawain, tumanggap na ng bautismo sa pangalan ni Jesus. They are willing, mga minamahal, na tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi, mga minamahal, kahit hindi mo tanggapin ang Diyos ay mananatiling Diyos, mga minamahal. Hindi magkukulang ang ating mahal na Panginoon. Ikaw ang malulugi. Amen. Amen. Kailangan tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon upang magkaroon ka ng proteksyon. Amen. Amen. Ang sabi that the devil is like a roaring lion, mga minamahal. Hinahanap niya, mga minamahal, yung kanyang masisilo. Yan ay araw-araw, minuminuto, mga minamahal, upang hindi ka, mga minamahal, makapagpatuloy sa paglilingkod. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ang sabi, maybe, mga minamahal, the invitation, mga minamahal, na na-receive mo, that will be the final call. Ang sabi, the final call. Maaring ito na ang huli, mga minamahal. At bukas hindi mo na alam kung anong mangyayari sa iyo. Kaya habang naririnig mo pa ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, tanggapin mo ang mahal na Panginoon sa iyong puso, sa iyong buhay, mga minamahal, sapagkat hindi tao ang iyong sinusunod, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw ang pagpapalain. Amen. Believe in the Lord your God and you will be established, ang sabi ng Biblia. Believe in His prophets and you shall prosper. Ikaw, mga minamahal, ang pagpapalain, hindi ibang tao. Kaya yung pagsusumikap mo, mga minamahal, na makasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ito'y kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya anong sabi sa Biblia? Naalala niyo, mga minamahal, ang story ni Noah. Amen. Yung Noah's Ark. 120 years ng aral, mga minamahal. Si Prophet Noah, sinabi niya na dadating ang malaking baha. Ibig sabihin, ang katapusan ng mundong ito ay darating. Mga minamahal, walang sumunod sa kanya, tanging ang kanyang pamilya. Patuloy sa kasama ng tao. Kahit narinig niya na kailangan magbago ang tao, mag-iba kayo ng inyong pag-iisip, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Hindi sila tumanggap, mga minamahal. Amen. Anong sabi ng Biblia? And the Lord shut him in. Ang pintuan ng arko, mga minamahal, ay sinara ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yan ay dakilang himala. Yan, mga minamahal, ay dakilang himala ng mahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, kung isipin mo, napakalaking arko at isara ng mahal na Panginoon yung pintuan, that is your final call. Hindi mo na pwedeng ibalik. Hindi mo na pwede, mga minamahal, ulitin at sabihin mo, pag-alis mo dito, mga minamahal, at kunin na ang iyong buhay, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat to'y hiram lang galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka na makakabalik at sabihin mo, tatanggapin ko ang bautismo sa pangalan ni Jesus upang ako'y maligtas. It's too late, mga minamahal. Ang sabi, hindi ito pagsanib ng relihiyon. Hindi ito pagsanib anumang reliyon, ito'y pagsunod mo sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ikaw, you have hesitation to receive the baptism in the name of Jesus, it is about time, mga minamahal, renew your mind, mga minamahal, ang sabi ng Biblia. Magbago tayo ng ating pag-iisip, tanggapin natin ang pag-ibig na binigay ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay umibig sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya, mga minamahal, tayo ay pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Dahil itong araw na to, ito'y pasasalamat sa Diyos.
At ginamit ng mahal na Panginoon Jesus, ang mga kaluluwa ay ilapit sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin Genesis chapter 7 verse 16. Kindly po. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 7, ang talata po 16. Ito po ang sinasabi. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman, gaya ng inuutos sa kanya ng Diyos, at ikinulong siya ng Panginoon. Amen. Ang sabi sa English, mga minamahal, and they that went in, male and female of all flesh, as God had commanded him, and the Lord shut him in. Ang sabi, mga minamahal, and the Lord shut him in. Ang Diyos, mga minamahal, ang nagsara. God, mga minamahal, sealed the door, mga minamahal, nung arko. At pag ito'y nangyari na, mga minamahal, it is the last call. Amen. Hindi na pwede buksan, mga minamahal, bago mahuli ang lahat, mga minamahal. Ang sabi, mga minamahal, bawat pintig ng ating puso, ang bawat mga minamahal, pintig ng ating puso, ito ay kahabagan lang ng ating mahal na Panginoon. Kahabagan lang ng Diyos, mga minamahal, na tayo'y buhay pa rin sa mga oras na ito. Ito'y pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, na umabot tayo sa puntong ito, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya narinig natin, mga patotoo, mga minamahal, nanggaling tayo doon sa maliliit, mga minamahal, na lugar, hanggang sa nakaabot tayo sa lugar na ito. Ang sabi tayo, mga minamahal, ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal, tanungin natin ang ating mga sarili. Napakahaba ng oras ng ating pagsamba. Subalit, mga minamahal, tayo nananatili sa loob ng bahay-sambahan kahit mainit. Amen. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Ito lang ang ating maibabalik sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa Biblia, mga minamahal, para doon sa mga baguhang narito, kung gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon, basahin po natin Mark chapter 5, verse 24 to 29, and talon po sa 33 to 34. Kindly po. Amen. Dito po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 5, 24 hanggang 29, talon sa 33 hanggang 34. Ganito po ang sinasabi. At siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y sinisiksik nila. At isang babae na may 12 taon ang inaagasan. At siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugulan niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya. Na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagtakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan, na magaling na siya sa salot niya. Dito po sa 33. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasa'y nalalaman ang sa kanya'y nangyari. Lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. 34. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ganito, mga minamahal, makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ano sabi? 12 years na inaagasan ang isang babae, mga minamahal. Imagine 12 years. Yun lang, isang buwan, mga minamahal, ay napakahirap na. Yung isang taon, mga minamahal, this is 12 years na inaagasan. Ang sabi ng Biblia, siya'y pumunta na doon sa mga dalubhasa, mga minamahal, manggagamot, subalit, ni kaunti, hindi siya gumaling. Amen. Ang sabi, mga minamahal, kundi bagkus pang lumubha siya.
Amen. Anong sabi mga minamahal? Sinundan siya ng maraming tao at siya'y sinisiksik. Hindi ba ganyan ang nangyayari sa atin mga minamahal? Tayo ay nagsisiksikan sa lugar na ito. Subalit mga minamahal, baliwala sa atin mga minamahal, kahit masagi tayo sa pagpupuri, sabagkat tayo narito, ang kaharap natin ang ating dakilang Diyos mga minamahal, ang pinunta natin dito mga minamahal, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya anong sabi? Nang pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay naampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong ginawa niya mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, lumapit siya sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw nigh to you. Pag ikaw ay lumapit sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay lalapit sa iyo. Amen. Amen. Kaya ang sabi, lumapit siya sa karamihan, sa likuran, hinipo ang kanyang damit. Ganyan mga minamahal, kalapit sa ating mahal na Panginoon. Yan ang kanyang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Na pag ikay may pananampalataya at ikay lumapit sa ating mahal na Panginoon, pag tayo tinawag sa harap mga minamahal upang tanggapin ang ating mahal na Panginoon, ibigay natin ang ating sarili mga minamahal, full surrender sa ating dakilang Diyos. Diyan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kung ano man ang iyong problema, karamdaman mga minamahal, ito'y paggagalingin ng ating mahal na Panginoon Jesus according to your faith. Ang sabi mga minamahal, ngunit ang babae na natatakot ay nangatal at palibas ay nalalaman sa kanya'y nangyari. Anong nangyari sa kanya? Nalaman niya na gumaling siya. Nagkaroon ng takot mga minamahal yung babae at nangatal. Ang sabi, lumapit at nagpatira pa sa harap niya. Ibig sabihin, mga minamahal, siya ay sumamba sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinaglingkuran niya ang ating dakilang Diyos sapagkat siya'y gumaling sa kanyang karamdaman. Amen. Sinong pinagaling dito sa karamdaman, mga minamahal? Tayo magtaas ng kamay. Sa mga baguhan, makikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nung sabi sa 34, at sinabi niya sa kanyang anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa, at gumaling ka sa salot mo. Amen! Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong sabi, yumaon kang payapa. Anong sabi ng Biblia dun sa unang talata? Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Amen. Binigyan siya mga minamahal ng kapayapaan, mga minamahal sa kanyang puso't isipan. Amen. At yan ay nanggagaling sa mahal na Panginoon. Narinig niyo yung patotoo dito mga minamahal. Yung ating mahal na kapatid kanina, beloved sister Missy Malyari mga minamahal. Kung nakita niyo siya dito mga minamahal, siya ay bedridden, diyan sa sulok mga minamahal. Halos butot balat. Halos butot balat. Pag itayo mo siya, kailangan itayo mo, hawakan mo sa balikat mga minamahal. Subalit siya'y nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Nagkaroon siya mga minamahal na mataas na pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal? Pinalusog siya, pinalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yan ang himala ng Diyos, mga minamahal. Hindi magagawa ng kapangyarihan ng tao, tanging kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya nga tayo nagpapasalamat. We are giving thanks to our loving God. Hindi lang tayo, mga minamahal, ang pinagaling. Hindi lang tayo ang pinagpala. Anong sabi ng ating mahal na kapatid? Kaya iyan ang proof and evidence. Ang sabi niya, siya ang magandang halimbawa, mga minamahal, na totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa banal na gawain na ito. Amen!
Napakabait ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kayo, ano sabi mga minamahal ng Biblia? Kaya po basahin natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ihabol po natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talata po ay 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang at ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang mga naging bago. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, pag ikaw ay nasa mahal na Panginoong Jesus, ang sabi, draw near to God and He will draw nigh unto you. Mga minamahal, lumapit ka sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay lalapit sa iyo. If you be in Christ, ang sabi, mga minamahal, there's a transformation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Gagawin kang bagong nilalang. Kaya huwag mo isipin, di kayo makasalanan. At hindi ka tatanggapin ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang sabi dito that it is an open, mga minamahal, invitation para sa lahat ng tao. Ano man ang pinagdaanan mo na nakalipas, mga nasa panahon na ito na ikay nagkakasala, mga minamahal, lumapit ka sa mahal na Panginoon at ikay tatanggapin ng ating dakilang Diyos. Babaguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Iyan ang pag-ibig. Ang sabi sa ating logo, we are, mga minamahal, commemorating the great love, the goodness, the faithfulness, the unending miracles, mga minamahal, of our loving God. Ito yung ating pinagbubunyi at pinasasalamatan. Amen. Kaya dun sa hindi pa nakarinig, mga minamahal, ng aking patutuo, nais ko pong i-share sa inyo kung gaano kabuti ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat yung aking beloved Papa, mga minamahal, na siya ay nandoon sa bisyo, mga minamahal, pag-iinom ng alak, paninigarilyo. Ang sabi ko, isang araw, mga minamahal, nung kami ay dumalaw doon sa Amoranto Stadium, ang sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus, dinadalangin ko sa iyo ang aking mahal na Ama. Kung paano mo ko binago, baguhin mo rin ang aking mahal na Ama. Alam niyo mga minamahal, ang sabi ko, mula umpisa ng banal na gawain hanggang sa matapos, mahal na Panginoon, ang aking mga mata ay ititingin ko sa harap. Lahat ng buhay na patotoo ay aking pakikinggan. Hindi ako titingin sa kaliwat kanan. Hindi ako makikipag-iusap kahit kanino. Mahal na Panginoon, sundin mo lang ang aking panalangin. Alam niyo mga minamahal, ang ganyang klase pala, mga minamahal ng panalangin sa kahabagan ng ating dakilang Diyos ay kalugod-lugod sa mahal na Panginoon Jesus. Kaya pag uwi ko sa aming tahanan, sumunod na araw, nakausap ko ang aking beloved Papa. He is 56 during that time, 56 years old. Ay sabi ko pa, iwanan mo na yung bisyo mo. Sapagkat lahat ng kaibigan mo pagdating ng panahon, pag ikay may karamdaman na iiwanan ka rin ng mga yan. Kung paano ako binago ng ating mahal na Panginoon, ganun din babaguhin ka ng ating mahal na Panginoon Jesus. Sinabi ko sa kanya ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon na aking nakamtan sapagkat alam niya ako'y mabisyo rin na tao. Subalit siya'y nagtataka, ako'y binago ng ating mahal na Panginoon Jesus. At the moment that time, nakausap ko siya. Hindi siya kumikilos, mga minamahal. Ang aking beloved Papa, he is a civil engineer. Ang pride ay mataas. Hindi mo basta-basta, mga minamahal, maibaba ang pride ng isang taong may pinag-aralan. Kaya mga minamahal, nung ako ay nagsishare sa kanya, nagtataka ko ang kanyang mga mata nandun sa bintana. 30 minutes na ako nagsasalita, mga minamahal na mga buhay na patotoo. Hindi siya kumikibo. Usually, mga minamahal, segundo or minutes pa lang, nag-aalibay na ang tao. Subalit sa mga oras na yan, kumilos na ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
at sambit ng aking labi bukas, Sunday. Sumama ka sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi siya tumatanggi, hindi rin siya umuoo. Subalit dumating ang araw, mga minamahal. Nagulat lahat ng aking mga kapatid, sapagat ang aking beloved Papa na mabisyo, mga minamahal, na mataas ang pride, nagbihis, mga minamahal, sumama sa Amoranto Stadium. At sabi ko sa aking isip, hindi ko pa upuin ang aking beloved Papa sa harapan. Baka mahiya. Doon sa dulo tayo uupo. Hindi, ang sabi niya, doon tayo. Sa tabi ng beloved Mama mo. Alam niyo, mga minamahal, nung narinig niya na ang mga papuring awit, yung kanyang matigas na puso, pinalambot ng mahal na Panginoon Jesus. Tumutulo ang kanyang luha na halos kulang yung kanyang panyo, mga minamahal, na ipamunas. Nawala yung pagkabrusko ng aking mahal na Ama. Ang presensya ng Diyos ay pumasok sa kanyang puso. Kaya sabi ko, tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Altar call during that time, bumaba siya sa harap. Akala ko mahihiya, tinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Tanda ng pagsuko niya sa mahal na Panginoon Jesus. At siya'y tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang pag-inom ng alak paninigarilyo, tinanggal ng mahal na Panginoon Jesus. Napakabait ng mahal na Panginoon. Kung isipin natin, hindi natin kaya makumbinsi ang tao. Dumating ang pagsubok, mga minamahal. Siya ay nagkaroon ng massive heart attack. Kusa na siyang dumadalo sa banal na gawain, nagkaroon ng massive heart attack. Dead on arrival sa Unciano Medical Center dyan sa Antipolo. Patay. Nakalagay doon sa papel, mga minamahal, na siya ay dumating doon, patay na. After 30 minutes, tinawagan ng aking mahal na ina. Sabi nandun ang aking mahal na Ama, akala nila nahilo lang. Nagtagal pa. Pagdating ng aking mahal na ina, nakatalukbong na ang aking beloved Papa. Wala ng buhay. Subalit naalala ng aking mahal na ina, ang katuruan na ating natutunan dito, na hindi pinagdamot sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Nasa gitna ng kagipitan, tumawag ka sa mahal na Panginoon Jesus. Siya, mga minamahal, ay nagkalakas ng loob at kanyang nilay hands, mga minamahal. Sinigawan ng 3 beses na hallelujah, praise the Lord sa tenga. Sa pangalan ni Jesus, demonyo ng kamatayan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sa mga nauna pang panalangin ng ating beloved parents in the Lord, ang patay kong mahal na Ama, binuhay ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Totoo ang sabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na mahirap na hindi mo nalalaman. Hindi mo matatarok. Hindi kaya ng iyong isip sapagkat ikay tao. Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung paano siya maghihimala sa iyong buhay. Kaya ang ating paglilingkod na ito ay pagpapala nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Ito, mga minamahal, ay pagtatagumpay natin sa ating dakilang Diyos. We must have full of gratitude. Tayo, mga minamahal, ay magpasalamat mula sa ating mga puso. Na isang araw, dumating an invitation sa atin ng ating mahal na Panginoon. At hindi natin sinabi sa ating sarili na iyon ay last call or final call ng mahal na Panginoon.
pinahalagahan natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo tumayo, mga minamahal, habang binubulay-bulay natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat maikli ang ating oras, mga minamahal, ang sabi sa Psalms, chapter 23, verse 6. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay sumusunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Awitan natin mula sa ating mga puso.